do you fear? Amen. Kanino ka natatakot? Kanino ka dapat matakot? Question mark. Amen. Kanino? Malalaman po natin yan mamaya. Hindi po sa katabi mo o hindi doon sa mga tao. Sa mga paligid natin. Amen? Kaya ang tema naman po ay true fear should be directed toward to God, not man. Yung pong tunay na pagkatakot, dapat ito ay nakatuon sa ating Panginoon, hindi sa mga tao. Amen. Amen? Meron pong isang istorya, ayon po sa mga Bible scholar, ito po ay disciple ni Apostol Juan. Ang pangalan po niya ay Polycarp. Si Polycarp po ay isa pong bishop ng iglesia noong panahon nila. At doon sa sitwasyon po ni Polycarp, ang mga Romano, ang gobernador po ng mga Romans noong mga panahon nila, gusto po ay sumamba itong si Polycarp sa kanilang Diyos o maging sa gobernador. Ito po yung istorya niya. Pero siya po ay totoong Kristiyano at disipulo nga po ni Apostol Juan, si John the Beloved. Kaya ang sabi niya doon sa mga sundalo na humuli sa kanya, sabi ng gobernador, meron ka pang chance. Ipagpalit mo ang Panginoong Jesucristo at sumamba ka sa aming Panginoon, ganon din sa gobernador, mabubuhay ka. Pero anong sabi ni Polycarp? 86 years akong naglingkod sa aking Panginoon. Hindi ako pinabayaan. Bakit ko ipagtakalit ang aking Panginoon at tagapagligtas? Hindi siya natakot mamatay. Kaya ang ginawa ng mga Romano na ito, sinunog siya sa plaza. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagsunog. Nung hindi pa siya mamatay-matay, inispada pa siya. Pero anong makikita natin dito sa alagad ni Apostol Juan, yung disipulo niya na si Polycarp? Hanggang kamatayan, hindi siya natakot sa kamatayan ng tao, na kahit napatayin siya. Hindi niya ipinagpalit ang ating Panginoong Jesucristo. Sa atin kaya ngayon, ano? Nangarap na tayo sa kamatayan. Pagpapalit mo ba ang ating Panginoong Jesucristo? O pupugutan ka ng ulo? May mga ganong pangyayari. Pero itong si Polycarp na pinag-uusapan natin ngayon na disipulo ni Juan, hanggang kamatayan, hindi niya binitawan yung kanyang pananampalataya. Hindi siya natakot sa kamatayan na magagawa lamang ng tao. Dahil hindi siya matatakot doon sa pumapatay ng katawan at ng kaluluwa ayon sa ating pinag-uusapan. Kaya sa ating pong unang puntos, do not fear man who has limited power. Opo. Hindi po ba? Doon po sa binasa natin sa Matthew 10:28, ito po yung pangyayari no kung saan pinalakas ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang mga alagad dahil sila po ay lalaban na. Isusugo na niya. Kaya pinalakas niya. Sabi niya gano'n, huwag kayong matakot sa mga pumapatay lamang ng katawan. Mas matakot kayo sa pumapatay ng katawan at ng kaluluwa doon sa impyerno. Yun ang tinuro niya sa kanyang mga alagad. Kaya yung mga alagad, nung humayo na ito sa mga lugar na kung saan-saan, hindi sila natakot. Sa mga pang-uusig ng mga tao, sa mga ginagawa ng mga tao sa kanila, hindi sila natakot. Kasi masigit na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na meron tayong dapat higit na katakutan. Ito yung kayang pumatay ng ating katawan at ng kaluluwa doon sa impyerno. Di po ba?
Sabi po rito sa Psalms 27:1. Sabi po natin sa Tagalog, ang Panginoon ay aking liwanag, ang aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay, kanino ako masisindak? Hindi po ba? Ito po yung itinuturo ng ating Panginoon sa ating mga mananampalataya na wala tayong dapat kasintakan kasi ang Panginoon ang siyang ating liwanag at kaligtasan. Itinuro na po ito sa mga unang alagad at itinuturo po ito sa atin ngayon. Bagamat ang tao, tayo po, meron po talaga tayong tinatawag natural, physical, and emotional fear. Opo, totoo yan. Halimbawa, merong tayong sakit, o yung mga mahal natin sa buhay, merong mga karamdaman, ano yung mararamdaman natin? Siyempre, tatakot tayo, baka ganito, ganyan, di ba? O hindi naman kaya, halimbawa, sa mga kalamidad, merong bagyo, mga lindol, pagputok ng bulkan, tsunami, di ba? Nakakaramdam tayo ng takot. No? Ito po yung natural, physical, and emotional na ng tao, natakot. Di po ba? O halimbawa, sa mga naririnig pa lamang natin, may mga gera, digmaan, hindi pa nagaganap, ano? Halimbawa, yung labanan sa Israel, mga gera, Iran. Ano yung nararamdaman natin? Doon pa lamang nakakaramdam na tayo ng takot. Baka mamaya, pag dito sa Saudi Arabia o kaya sa Pilipinas, di po ba? Kasi mayroong natural na physical and emotional ang tao na nararamdaman. Pero meron din po na halimbawa mag-isa ka lang sa kwarto, bigla kikilabutan ka. Bigla makakaisip ka ng kung ano-ano. Di ba? Makakaramdam ka ng takot. Yung mga minsan may pagka mag-isa ka, bigla ka na lang kikilabutan, no? Parang may mga espiritong aalig-aligid sa mga paligid. Ito kasi naranasan ko ito. Kaya ako sanay na. Nung ako po ay nasa bangko, nung security escort po ako sa Armor noon, talagang kinatatakutan yung Metromax sa Baliwag. Dinanas ko rin yung kinukwento nila. Nariyan na yung binalibag ako ng tumbler habang naguhugas ako ng plato kasi maingay ako. Ayaw pala ng maingay sa second floor. Diyan na nakalak na yung pinto nung ako'y magbabanyo, pero bukas pa rin ang bukas. Ayan. Naranasan ko rin yung hinabol ako ng mga yapak ng mga di ko alam kung ano, espiritu. Doon sa bahay mismo namin, kakamatay yung lola ko. Ayun. Diba? Tapos, may nakita rin akong hugis tao doon sa malaking mangga doon sa malapit doon sa bahay ng pastoral na talagang marami nagpapatotoo doon sa church namin doon, sa kapilya namin doon. May dalawang napakalaking mangga. Kala ko hindi totoo yun. Pero nung makita ko, taong-tao talaga. Pero kanino siya? Inabol ko, makikisabay pa sana ako. Pero ba't ang muli, nung nawala na yung sasabayin ko, ito yata yung sinasabi ng marami. So, ibig sabihin, meron tayong nararamdaman takot. Diba? Nangyari din kasi ito. Tignan po natin, ano? Nangyari din ito sa sitwasyon ng mga alagad ng ating Panginoon. Ayan. Dito sa Matthew chapter 14 verse 26. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nangagulumihanan sila at nagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Ito po yung sitwasyon na kung saan lumakad si Peter. Di ba? Nung lumalakad ang ating Panginoong Jesucristo sa tubig, sabi ni Peter, gusto ko rin makapunta dyan. Ibig sabihin lamang ang tao, talagang normal na nakakaramdam ng takot. Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga lagad? Ako ito, huwag kayong matakot. Ganon din ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ngayon. Anumang takot na meron tayo sa buhay natin, sabi ng Panginoon, ako ito, huwag kayong matakot. Ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon. Amen. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Ikaw, ako,
tayong lahat, anong sabi niya? Luke 10:19. Amen. Binigyan ka ng authority na tapakan ng ahas at ang alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan, walang sinumang makaapinsala sa'yo. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba kung paano gamitin yung authority na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Alam niyo mga kapatid, kapag hindi natin alam kung paano natin gamitin yung otoridad na ibinigay sa atin ng Panginoon in Jesus' name, layas. Amen. Nakakalungkot isipin. Bakit ka mo? Eto, bibigyan po natin ng isang halimbawa. Kapag hindi natin alam gamitin yung authority. Dito sa sitwasyon na ito, meron pong nagpapalayas ng masamang demonyo doon sa katawan ng tao. Ang sabi po rito sa aklat po ng mga gawa, 19:15 hanggang 16, subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit sino ba kayo? At sila'y linundag ng lalaki, sinasapian ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, alupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Ayan, sige, magpalayas ka ng masamang espiritu. Pero hindi naman palas. Si Jesucristo ang hawak mo ng ating Panginoon. Anong mangyayari sa iyo? Baka matulad tayo dyan. Lundagan tayo, lapain tayo ng masamang espiritu. Bakit? Kasi yung relasyon natin sa ating Panginoon, hindi naman kasi ang relasyon nila sa ating Panginoon eh. Yung mga nagpapalayas, wala silang tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung masamang espiritu, yung demonyo, hindi na palayas doon sa tao kasi nga, hindi siya natakot. Si Jesus kilala ko at si Apostol Pablo. Pero ikaw, tayo, sino tayo? Kaya dapat alam natin na kung tayo ay may nararamdaman o nagpapalayas ng kahit na anong masamang espiritu, yung relasyon natin sa Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, malalim. Dahil hindi natin mapapalayas ang masamang espiritu. Hindi tatablan ang masamang espiritu. Tatawanan lang tayo nito. Amen? Amen. So, kinakailangan po ay lagi natin kasama ang ating Panginoon para po tayo ay magtagumpay kahit saan. Hindi po ba sabi sa Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Kapag kasama natin ang ating Panginoon, sino ang makakatalo sa atin? Sino ang makakalaban sa atin? Kaya mga samang espiritu na wala yan. Talsikan yan. Kasi yung tamang relasyon, meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinapaalala sa atin ngayon ng ating Panginoon. Di ba? Tingnan po natin yung pangyayari doon sa sitwasyon po ni David. Napakaliit po ni David at bata kumpara po kay Goliath. Di ba? Tingnan po natin. Pero bakit siya nagtagumpay? Kasi kasama niya ang ating Panginoon. Kasama niya ang ating Panginoon. No? Kaya yung imposible, naging imposible kasi ang lumalaban yung ating Panginoon. Pero kung sa sarili lamang natin kakayahan, sa tingin nyo, sa liit at bata ni Goliath, David mananalo kay Goliath? Hindi! Kasi malakas ang loob ni David. Bakit? Kasama niya ang Panginoon. Amen. Kaya ngayon, pinapaalala sa atin ng Panginoon na kung kasama natin siya, hindi tayo dapat matakot kahit kanino. Amen. Di po ba? Minsan, dito lang sa pagtayo, minsan, nag-i-stuttered tayo, yung pautal-utal tayo magsalita, o hindi naman kaya, talagang ayaw na natin na natakot tayo. Hindi po dapat ganun. Dahil sabi ng Panginoon, maging matapang tayo sa paghahayag ng salita, katulad ng pangyayari dito kay Polycarp. No? Si Polycarp kahit mamatay, doon sa mga tao, sa kamay ng mga tao. Pero hindi siya natakot doon. Mas kinatatakutan talaga niya yung pumapatay ng katawan at ng kaluluwa. Kapag nalaman natin yan, kapag lumalim na ang pagkakaunawa natin yan, napakasagaan at simple na lamang ng ating buhay.
Kasi kasama natin ang Panginoon, ang mga pagsubok. Kapag kasama natin ang Panginoon, kayang-kaya natin yang paglampasan. Amen? Hallelujah. Amen. Dito po tayo ngayon sa pangalawang puntos. Fear God, He can destroy both soul and body in hell. Ang sabi po rito, Hebrew 10:31, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ito po yung mga tao na nasa kamay na ng Diyos. Naglilingkod na sa Diyos. May ministry na sa church. Pero lumayo pa rin. As pinili pa rin nila lumayo. Nasa kamay na eh. Hawak na ng Panginoon. Ligtas na. Safe na ang taong ito. Kaya ang sabi ng verse na yan, kakilakilabot. Kapag sinabing kakilakilabot, ito yung salita na talaga namang matatakot ka talaga. Matatakot ka talaga. Mga kapatid, marami rin po mga kapatiran na talagang lumayo. Alam po natin yan, na tumalikod. At marami rin naman na maging pamilya natin, kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, na binabahagian natin sila ng salita ng Panginoon. Pero napakarami nila sinasabi, saka na lamang ako maglilingkod, saka na lamang ako magpupuri, saka na lamang ako sasamba, saka na lamang ako magsisisi, saka na lamang ako magbabago. Puro saka na lang kapag inibitahan natin. Bakit? Sa tingin mo kapatid, ikaw nakakatiyak ka pang bukas, buhay pa tayo. Diba? Anong sabi sa kalat ng Kawikaan 27? Ang sabi po ron, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Huwag mo ipagmayabang ang araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay di natin alam kung ano ang dala nito. Di po ba? Kaya kinakailangan mga kapatid, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, dapat gawin na natin. Dahil yan sabi po dito, kakilakilabot. Sa tingin ko, dito sa salitang kakilakilabot na ito, hindi na natin maiisipan na mag-backslide pa. Kahit gaano kahirap pa yung ating susuungin. No? Kasi talagang pag sinabing kakilakilabot, talaga naman. Alam niyo po kasi mga kapatid, ang tao kapag sumasagana, madalas nakakalimot sa Panginoon. Madalas yung sarili niya lagi. Kaya ko to, ako pa. Di po ba? Naalala niyo yung istorya doon sa Luke chapter 12 verse 16-21? Ito po yung tao na kung saan ay sinabi ng ating Panginoon, hangal! Di po ba? Sabi naman kasi ito sa istorya, may isang lalaking mayaman na aani doon sa kanya sakahan. Sabi niya, napakarami mo ng ani. Maliit ang kamaling, kailangan kong gibain para may magpaglalagyan doon sa aking masaganang ani. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, magpakasaya ka, uminom ka, magpakaligaya ka. Dahil napakarami mo ng pagkain sa maraming taon. Pero sabi ng Panginoon, ikaw na hangal. Ngayong gabi, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Kanino kaya mapupunta ang iyong mga pinaghirapan, ang iyong mga kayamanan? Diba? Wala! Kaya dapat po mga kapatid, mag-isip tayong mabuti. Dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na spiritual fear sa ating Panginoon. Ano po ba itong spiritual fear na ito? Ito ba yung, Lord, kasi sobrang banal, natatakot ako lumapit sa iyo dahil ako'y makasalanan. Hindi po ganon mga kapatid. Ang spiritual fear o yung banal na pagkatakot na tinatawag, dapat lalo pa po tayong nagiging malapit sa ating Panginoon. Amen. Kasi nga takot tayo. Di po ba? Dapat meron po tayong paggalang at respeto sa ating Diyos.
Kasi meron nga tayong banal na pagkatakot sa hari ng mga hari. Di po ba? Dapat yung pagsamba natin at saka yung pagsunod natin sa Kanya, continue, dire-diretso, upang hindi tayo mapunta doon sa dagat-dagatang apoy na kung hinanda lamang sana ng ating Diyos kay Satanas at saka sa kanyang mga kampon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang pabibilang doon. Hayaan mo na kay Satanas yun at saka sa kanyang mga kampon. Amen? Kinakailangan po, lumayo tayo sa masama. Tingnan po natin yung sitwasyon ni Joseph. Di po ba nung akitin siya, nung asawa ni Potiphar? Anong ginawa niya? Tumakas siya, tumakbo siya. Di po ba? Ganun yung gawin natin. Kapag alam natin na yung kasalanan ay naririyan na sa ating tabi, ino-offer na ni Satanas, takbuhan natin. Layuan natin. Dahil ito yun, magdadala sa atin sa dagatang apoy. Nakakalungkot isipin, mga kapatid. Kaya ang gagawin po natin, kapag po dumarating na yung kasalanan. Kasi alam nyo, si Satanas, nag-o-offer yun. Yung pinakagusto natin, yung pinakakahinaan natin. Kung mahina ka sa babae, kung mahina ka sa pera, kung mahina, lahat ng kahinaan, doon tayo o-opera niya. Ganyan si Satanas. Pag nag-offer yan, yung talagang gusto ng tao. Diba? At halimbawa na lamang nung ating Panginoon, diba? Nung gutom na, nung siya ay 40 days and 40 nights na gayuno sa ilang. O, nung in-offer niya, gutom siya, tinapay. Diba? Ganyan si Satanas pag nag-offer sa mga tao dahil gusto niya, marami siyang makasama doon sa dagat-dagatang apoy na linaan lamang sa kanya at sa kanyang mga kampon. Kaya mga kapatid, tingnan po natin kung ano ba yung lugar na yon at ilan sa mga mapupunta. Tingnan natin. Ang sabi po rito sa Revelation, pahayag. Ay, tsura pa lang, oh. Talaga namang nakakatakot na. Sabi po rito, subalit, malabim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiyapid, ng mga magkukulam at ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang mga bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Check natin, kapatid, kung nandiyan ba tayo. Kasi napakabuti ng Panginoon. Mahal na mahal tayo. Bakit? Kasi kung nandiyan tayo, may pagkakataon pa tayo na baka alis dyan. Opo, ay pinaalala sa atin eh. Diba? O, halimbawa, ano ko? Sabihin na natin, ano ba ako dito? O, sabihin na natin ako ay sinungaling. Tatanggalin ko na. Hindi na ako magsisinungaling. O, paano makalaya ako dyan? Kahirap dyan. Walang ahunan. Wala talaga. Kaya, mga kapatid, matakot po tayo sa Diyos. Hindi po ito pananakot. Ito po ay paalala sa atin ng Diyos. Bakit kamo? Tingnan natin yung pangyayari sa Lazaro at mayaman. Parehas silang buhay. Parehas silang namatay. Pero magkaiba sila ng napuntahan. Ibig sabihin, meron silang dalawang dako na pinuntahan. Yung isa doon sa dakong paghihirap at yung isa doon sa dako ng kasiyahan. Na kung saan ito nga, si Lazaro inaliw doon sa tahanan ng ating Panginoon kasama siya, Amang Abraham. Samantalang yung mayaman doon sa Hades ng pagdurusa. No? Gaano kahirap yun? Isipin mo, isang patak lang na tubig doon sa kanyang dila, inire-request niya, pero hindi pa para lang maibsan yung sobrang init. Hindi ito pananakot, kundi paalala sa atin ng Diyos. Habang mayroon pa tayong pagkakataon dahil kapag dumating na yung araw na kagaya ni Lazaro at ng mayaman ay namatay na tayo kasi sila'y nabuhay, kaya namatay. Tayo buhay, mamamatay. Kapag dumating na yon, wala na.
Wala tayong magagawa. Kahit sobrang pagmamahal ng ating Diyos, kagaya ng narinig natin kanina, doon sa exhortation ng ating kapatid, tama, mahal na mahal tayo ang Panginoon. Kasi bakit? Pinapaalala pa niya sa atin ngayon na mayroon pa tayong pagkakataon. Yung pag-ibig ng ating Diyos. Kaya lagi yung pinapaalala sa atin na may mga bagay tayong dapat gawin para hindi tayo mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Hindi yata nasulat yung salita na. O nasobrahan ko na. Eto. Sabi po rito, hindi na ano yun. Eto po sa Ecclesiastes. Sabi po rito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano daw po ba yung buong katungkulan ng tao? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. So, napakabuti ng Panginoon. Yung takot na tinatawag sa ating mga mananampalataya kagaya natin. Ito yung banal na pagkatakot. Matakot tayo ng may kabanalan. Irespeto natin ng Diyos. Igalang natin ng Diyos. Sumamba tayo sa ating Panginoon. Magpuri tayo sa ating Panginoon. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Ito yung takot na dapat maranasan ng mga Kristiyano, hindi yung takot na lalayo ka sa Diyos. Kasi ang Panginoon ay banal. Banal nga siya, kaya nga ang gusto maging banal tayo. Kailangan may paggalang tayo, may respeto tayo sa Kanya. Di mo ba? Ay napaka pinagpala. Dahil habang pinay-meditate ko itong mensahe ng Panginoon. Actually, sa totoo lang, dalawang linggo, pero nang ibinigay ang Lord. Namin sa ni Pastor Iar, ay dito ka ako. Sumunod si Pastor Nap. Sabi ko, Lord, ano bang gusto mo? Medyo talagang sabi ko, ay, kailangan, yung gusto mo, Lord. Ay, ito ang ibinigay ng ating Panginoon na talaga naman na pinagpala. Amen. Para sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Sabi po rito, ayan. So, mabilis lang po mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Dito mo pala nalagay. Ano natin to? Kasi ang verse dito ay nagdoble pala. Ang ating kapatid. Ayan, dito natin ngayon. Yun! Hallelujah! Ayan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Tingnan natin mabuti yung una. Diba? Ang sabi doon sa una, huwag tayong matakot sa mga tao. Diba ba? Na hindi naman kaya pumatay ng kaluluwa. Pumapatay lang sila ng mga katawan. Katawan lupa natin na yan. Kayang patay niya, yung mga kalamidad, o ano pa man. Diba ba? Yung pangalawa, kanino tayo dapat matakot? Doon sa pumapatay ng pareho. Pumapatay ng katawan at ng kaluluwa doon sa impyerno. Kaya ngayon, binubuksan ng Panginoon yung ating pag-unawa. Na ang takot sa Kanya ay nagbibigay ng karunungan at ng kaunawaan. Di mo ba? Sabi rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Di ba? Mamumulat na ngayon tayo. Malalaman na natin. Yung palang pagkatakot sa Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, wisdom and knowledge. Bakit ka mo? Kasi doon sa sitwasyon ni Haring Solomon, tignan natin ng mabuti kung gaano kalaki yung nagagawa ng wisdom and knowledge. Nung sila ay nag-usap ng Panginoon, di ba? Sabi niya, anong gusto mo? Ang sabi ni Haring Solomon, pinabili siya ng Panginoon yung karunungan para mapamunuan niya yung buong Israel. Natuwa ang Diyos. Natuwa ang Panginoon talaga. Kasi sa halip na piliin niya yung mahabang buhay o kaya karangyaan, mga kayamanan, pinili niya yung karunungan. Kasi hindi siya makasirili. Hindi siya makasirili. Bakit? Kasi kung makasirili siya, mahabang buhay yung hihingin niya. Kasi hari siya eh.
Pero hindi, nagmamalasakit siya sa bansang Israel, sa bayan ng Israel. Malaki yung malasakit niya kung paano niya mapapamunuan ng mabuti. Kaya wisdom ang hiningi niya. Hindi po ba? Tayo kaya? Hallelujah. Tayo kaya, may malasakit kaya tayo sa mga tao sa paligid natin. Ngayong nabibigyan na tayo ng wisdom ng Lord. No? Ng knowledge ng Lord, kagaya ni Haring Solomon, yung kanyang concern doon sa bayan na nasasakupan niya. Talaga namang, diba? Kung humingi siya ng kayamanan, tsaka mahabang buhay, diba? Mag-i-enjoy siya. Kasi hari siya. Pero hindi yun. Hindi yun ang kanyang pinili. Yung malasakit niya doon sa kanyang masasakupan para mabigyan niya ng tama at patas na pamamahala ang bayan ng Israel. So, ibig kong sabihin, ang tunay na wisdom and knowledge ay nagsisimula saan? Sa pagkatakot sa Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magkakaroon ka na ngayon ng takot sa Diyos para yung wisdom and knowledge ay sumaiyo. Amen? Ang wisdom and knowledge po mga kapatid, hindi po ito doon sa degree, sa tatapos na pag-aaral, o ano pa yung narating mo. Kasi napakaraming matatalino, mayayaman. Success sa kanilang buhay pero wala silang wisdom and knowledge na galing sa Panginoon. Kaya pinagpala tayo. Napaka-pinagpala po natin mga kapatid. Ang wisdom and knowledge, ito ay galing sa Diyos. Kapag nagkaroon kayo ng wisdom and knowledge, makakaiwas na tayo ngayon sa paggawa ng kasalanan. Kasi alam na natin eh. Alam na natin eh. Uy, andyan na yung conviction ng Holy Spirit. Mali yung ginagawa ko na ito. Kagaya kanina sa pinag-usapan natin, si Joseph, tumatakas, tumatakbo kapag nariyan yung tukso. Ganun din yung gawin natin. Di po ba? Pag nagkaroon na tayo ng wisdom and knowledge, magpapahalaga na tayo sa salita ng Diyos. Kasi meron na tayong wisdom and knowledge eh. O sino bang gustong mapunta sa impyerno? Wala. Kasi, sipin mo lang. Mali yung gagawin mo na ito. Madadala ka sa impyerno pag ginawa mo. Kaya ang gagawin mo, huwag mo nang gagawin. Alam mong mali eh, di makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yun ang wisdom and knowledge, karunungan yun. Iba yung karunungan ng mundo. Karunungan ng mundo, dito lang yun sa ating physical na pangatawan na magsasaya tayo, panandalian. Pero after nun, yun ang nakakalungkot. Ang Diyos natin, kagaya kanina, siya yung may kakayahang pumuksa ng katawan, ng kaluluwa, ng buhay ng isang tao. At ang wisdom and knowledge ay nakapagpapabago ng buhay. Opo, totoo po yan. Kung dati, yung katabi mong masungit, palaway, matigas ang ulo. Pero dahil nakarinig na siya ng salita ng Panginoon, meron na siyang wisdom and knowledge ngayon. Kaya siya ay magiging mabait na yan. Mahabagin. Mapagmahal, maunawain. May malasakit sa kapwa, lalo-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kasi may wisdom and knowledge niya, nagaling sa Panginoon eh. Meron na siyang takot eh, sa Diyos eh. Kaya yung dating ugali natin, tanggalin na natin. Kasi pumasok na yung wisdom and knowledge sa atin ngayon. Hindi ba? Napakabuti talaga ng Panginoon. Ipinauunawa sa atin ngayon. No? Unti-unti, pinapaalala sa atin ng Diyos yung mga bagay na dapat natin gawin upang hindi tayo madala doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi po rito, sa Kalatol ni Santiago, ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, masumunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran, hindi nagkukunwari. Amen? Ang sabi ngunit, ang taong may karunungan mula sa Diyos. Ibig sabihin, kapag opposite ng mga labasan natin na ito, hindi karunungan
na galing sa Diyos. Di po ba? Kailangan may malinis at banal na pamumuhay. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag malinis, may banal na pamumuhay. Ito yung buhay natin na hindi lamang dito sa simbahan natin ginagawa yung pagiging mabuti natin, maging sa labas. May malinis tayong pakikitungo sa mga tao. Kahit pa nga ba hindi sila mananampalataya, yung pakikitungo pa rin natin, naroroon pa rin upang makita nila na ito palang Kristiyano na ito palang may takot sa Diyos na ito, mabuti. Diba? Ay irerespeto nila at magagalang nila yung ating Diyos na nakikilala. Payapa. Tayo ba ay payapa? Mapayapa ba tayo? Tayo gumagawa ng kaguluhan. Yun yung nakakalungkot dyan. So ngayon na alam na natin, kung tayo yung gumagawa ng kaguluhan, alam na natin dahil meron tayong takot sa Diyos, meron tayong wisdom and knowledge. Kung dati tayong gumagawa ng kaguluhan, ngayon, payapa na. At magiging tagapamayapa pa tayo sa iba. Oh, hindi ba? Tingnan natin, napakalawak talaga ng pagmamahal ng Diyos kapag nagkaroon tayo ng takot sa Kanya. Yung wisdom and knowledge talagang kumikilos sa buhay ng isang tao. Yung pagkamahinaon, ibig sabihin, hindi pa dalos-dalos. Kung dati kapag nagsalita kay bara-bara, kaya masaktan ang may sasabihin. No. Pero ngayon, dahil alam na natin na meron na tayong wisdom and knowledge na galing sa Diyos, yung dating pagiging pabara-bara natin pagsalita, yung walang ingat na pagsasalita natin, magkokontrol na tayo. Kukontrol na tayo, sigurado. Kasi kapag nagsalita tayo na hindi rin magbibigay ng mapurihan sa Panginoon, wala sa atin ang wisdom and knowledge. Kaya maging mahinahon tayo sa lahat ng oras. Yung maunawain ba tayo? Diba? Alam ko, unti-unti tayo tuturuan ng Panginoon kung dati sarili lang natin yung iniintindi natin. Di natin iniintindi yung kalagayan at sitwasyon ng iba. Ngayon, iintindihin na natin. Mauunawaan na natin sila. Kung halimbawa nakita natin yung kapatid na hirap na sa pagluluto, pero wala naman tayong ginagawa, tulungan din natin. Kung unawain naman natin yung sitwasyon niya, lalo na kung late na sa oras, yung mga ganun ba? Kaya mga kapatid, kung minsan may mga sitwasyon na yung mga susunduin, di ba? Na meron kulang na pangunawa, hindi lang nasundo, nagtampo na. Unawain din natin sumusundo kasi marami rin siya sinusundo. Palawakin natin yung ating pangunawa para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Yung push-push ba tayo ng habag? Nakita natin ating kapatid, di ba, nangangailangan na ng tulong. Meron naman tayong pantulong pero hindi man natin tinulungan. Nasaan yung takot natin sa Panginoon, yung wisdom and knowledge doon? Wala man lang tayong kahabag-habag, walang makain yung kapatid. Diba, walang pambili yung kapatid, nagparamdam na pero ikaw hindi mo pa rin, hindi ka man lang nag-offer. Diba? Sabihin ng kapatid, wala na akong pambili sa susunod na linggo ng pagkain. Merong kalaman pero hindi mo inabutan. Nasaan yung habag doon? May kabutihang gawa ba tayo? Yung kabutihang gawa, pag sinabing kabutihang gawa, hindi lamang po rito yung madalas tayo sa pananambahan. Dito po, tama. Pero mas higit na makikita ng ating Panginoon yung mabubuting gawa natin kung kahit sa labas, makikita yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. Yun ang mabubuting gawa na nalulugod ng Panginoon. Doon tayo nagkakaroon ng wisdom and knowledge. Yun ang wisdom and knowledge. Dahil sa ating mga mabubuting gawa, na kahit na ibang lahi, kahit na ano pang mga paniniwala nila sa buhay, na ipapakita natin yung mabuti nating gawa na ang ating Panginoon ang mabibigyan ng kapurihan. Ito, wala tayong kinikilingan yung favoritism. Favoritism. Di ba? Yung mga kinikilingan. Dapat wala tayong ganun. Pantay-pantay lang yung palingin natin sa ating mga kapatid. Dito po sa panghuli, walang kapaimbabawan. Kapag sinabing kapaimbabawan, ito po yung totoo. Totoong tao. Hindi yung sa harap lang mabuti.
Pagtalikod, hindi na. Paimbabaw po ang tawag doon. Sa maraming tao na nakikisalamuha tayo, yung pakikitungo natin, okay. Pero pagtalikod, si kapatid na ganun. Palakas kumain, di man lang na-share. Paimbabaw po ang tawag doon. Kaya iwasan po natin yun. Hindi po wisdom and knowledge yun. No? Yun na, ayan o, hindi nagpukunwari. Ayan, dito sa ating nakasulat, paimbabaw sa ibang salin. Amen, hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Andito na po tayo sa pangwakas. Purihin ang Panginoon. Sabi po rito, ang Panginoon, sa akala po ng mga awit, 118 verse 16, ang Panginoon ay nasa aking panig. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Kung ang Panginoon ay kasama natin, ano nga ba naman ang magagawa ng tao? Kahit hanggang kamatayan, hindi natin dapat ipagpalit ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. At tulad ni Politan, yung katawan lamang natin ang kayang sirain at patayin ng mga tao sa paligid natin, ang mga kalamidad o ano pa mang mga bagay na sisira ng ating pisikal na pangatawan. Huwag tayong matakot dyan. Masigit na katakutan natin yung pumapatay mismo ng katawan at ng kaluluwa na magdadala sa atin doon sa dagatang apoy. Sa Diyos lamang po ang kapurihan. God bless. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil muli ay sinamahan mo po kami sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa nahayag ngayon na Panginoon, kung paano itinuro mo sa amin na kung kanino kami dapat magkaroon ng takot, kundi sa iyo lamang. Ito po yung takot na may kabanalan, Panginoon. Ipaunawa mo po sa amin yung mga salita mo na nahayag. Patuloy po ito, Panginoon, magamit namin sa pamumuhay. Salamat po na marami dahil kami po, Panginoon, ay namulat muli dahil ibinigay mo sa amin ng wisdom and knowledge na dapat namin gawin upang hindi kami, Panginoon, mapunta doon sa dagat apoy na kung saan ay hinanda mo lamang para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Salamat muli sa iyong pagmamahal. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, pagpalain mo po ang iglesia ng Sector C. Bagamat kakaunti kami, Panginoon, kami naniniwala, Panginoon, doon sa tamang oras, magdadala nga ng mga kaluluwa, yung totoong kaluluwa na magpupuri at maglilingkod sa iyo ng lubos. Alam namin, Panginoon, na tinitignan mo lamang ang bawat isa kung paano maging matuwid sa iyong paningin upang magdala ka po ng mga kaluluwa na totoong maglilingkod sa iyo. Salamat na marami, pagpalain mo lahat, pagmula po sa aming Pastor Tatay Ramil, na siya po aming pong estate ngayon, na siyang nangangalaga sa amin, tumitingin sa amin. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy po siya pagpalain. Upang kami po, Panginoon, ay masamahan niya, magabayan niya, Panginoon, ng patungo sa iyo. Kung di kami malayo, Panginoon, ng daan, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang kanyang buhay, kasama na po ng kanyang mga mahal na po sa buhay, Panginoon. Ang aming po Nanay Tina, aming Pastor Marvin, Panginoon, patuloy mo po silang pagpalain na kung saan, Panginoon, ay patuloy na maging malakas lalo ang kanilang pananampalataya upang ang panambahan na kanilang pinagkatiwala sa iyo, pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, ay magabayan po nila, Panginoon. Kami lahat na naririto, ng mga anak mo, Panginoon, pagpalain po kami, Panginoon, ang Sector C Family, maghari ang pag-ibig, pagkakaisa, pagsusunuran, upang maging makalakad kami, Panginoon, ayon po sa iyong kagustuhan, Panginoon. Muli, Lord, tanggapin mo po yung aming pagdakila sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.